Back here at home, former Senator Bong Revilla attended the first day of his bail hearing at the Sandigan Bayan today. The case involves an alleged 92.8 million peso ghost flood control project in Pandi, Bulacan. And for the details, we have our mobile journalist Arles de Los Santos. Arles, balita ko na antala daw. Anong nangyari? Lord, nagkaroon nga ng mahabang recess, no? Yun ang tawag natin. Actually, kanina, mga pasado alas 9, nag-recess, and then sabi magbabalik daw ng 10:30, no? Pero mga pasado alauna na ito, nag-resume, mga 1:30 na, no? Kung saan, ngayon pa lamang humarap yung unang witness nila na si Attorney Ivan Samson. Wala siya na National Bureau of Investigation na na-assign nga, no? Doon sa may Bulacan area. At ngayon ay nakasalang siya doon sa cross-examination ng mga counsel, ng mga akusado. Kasama nga doon, no, si dating Senador Bong Revilla, pati yung 5 pang kapwa-akusado nito, kagaya na lamang ni na Bulacan First District Engineer na sila Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasic, pati yung iba pang mga opisyal at empleyado nito dati, no? Kasi na Emelita Huat, Juanito Mendoza, na yun, andun pa rin sila hanggang sa ngayon, no? Actually, nagtataka kung ano yung naging mahaba na paghihintay natin, Lord, pero nung nag-resume nga, nakita natin na pinirmahan na yung pre-trial order, isa sa mga kailangang papeles para gumulong na yung bail hearing. Kaya yun, nagsimula na yung cross-examination dito ngayong araw. Okay, Arles, Senator Jinggoy Estrada also appeared there at the Sandigan Bayan this morning. Bakit daw siya nandiyan? Anong role niya? Actually, Denise, napakabilis lamang nung pagdating dito at pag-alis ni dating ni current, no, Senador Jinggoy Estrada, no, ito ay para mag-report dito sa Sandigan Bayan after his overseas trip, no, sa Hong Kong, sa Macau and sa Japan no, mula March 31 hanggang April 5. Mandatory kasi yun kapag yung isang tao ay may kinakaharap pa na kaso, particularly dito sa Sandigan Bayan sa 5th Division, kaugnay ng 11 counts of graft, kaugnay ng PDAP scandal na nagsimula noong 2013, no, na pagbigyan yung kanyang overseas trip, pero pagka-return or pagbalik nila, kailangan talagang mag-report dito para nga masigurado na siguro one thing ay hindi tumakas sa batas, and syempre, no, yung responsibilidad na lalo pa meron siyang kaso at hindi pa rin totoo na re-resolve hanggang sa ngayon. Hindi na ba sila nakita, Arles? Hindi sila nakita, Lord. Actually, parang nung dumating siya, parang nag-lunch na ata sina dating Senador Bong Revilla, but it's on the very same floor, no? Kunwari yung context nun, ito, dito sa may room na to, dito sa kung nasan tayo ngayon, ito yung, kunwari example kung saan ngayon ongoing yung trial ni Senador Bong Revilla, and then dun siya sa kabilang end, and then dun kalapit mismo ng elevator, so hindi sila nagkita, walang hi hello na nangyari. Alright, so ano pang update doon sa ibang mga nakabinbin ng mga kaso dyan, Arles? Sa ngayon, Lord, bukas magkakaroon din ng formal trial na, no, doon naman sa graft case ni dating Senador Bong Revilla na hawak naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Doon ay nakapag-bail siya, and inaasahan din na maghaharap naman doon, no, ng humigit kumulang 50 mga witness throughout the course of the trial, no. Pero itong bail hearing na ito, Lord, no, hindi pa ito yung formal trial kasi iba pa ito doon sa graft case. This is for the malversation case na non-bailable, and kabukod dyan, kailangan kasing timpangin muna ng korte kung malakas nga ba yung ebidensya na pinangahawakan ng prosekusyon para pagdesisyonan, no, kung dapat nga ba manatili sa loob ng bilangguan o hindi, no. Hindi pa ito yung formal trial, pero magtatagal ito, no, ng 10 araw. We will confirm and wait kung makakaupo nga ba sa witness stand yung representative at witness mula sa NBI, and yung pangalawa, no, yung witness mula naman sa DPWH. Kasama, Lord, medyo nakakuha-kuha na tayo ng ilang points bago lumabas. Kasama sa mga pinakatinitignan ng mga husgado ay yung mga coordinates, no, yung geographical coordinates nito, na ayon doon kay Attorney Ivan Samson, yung kanyang itinurong linya, hindi raw yon yung nakitang construction or infrastructure projects rather, no, ng husgado noong nagpunta doon. Tinatanong kung saan nakuha yung geographical na mga location nito. Ayon doon sa witness mula sa NBI ay nakuha nila ito mula sa Bulacan District Engineer Office, no, na meron daw Excel file na nakalista doon lahat nga ng mga infrastructure projects at yung mga coordinates nito. Pero nung tinanong naman ng husgado at yung tinignan nga nila, nagmamatch daw yung ID number noong infrastructure projects na yon sa DPWH portal, no, na sinasabi nga na parang, if we're not mistaken, no, tapos na. So kasama yon sa point na pinagkokontesan ngayon dahilan kung bakit merong may cross-examination.
Alright, coordinates. Parang West Philippines silang. Alright, maraming salamat. Sayang, kasi kung nakita sila, parang ganito sana yung datingan yun eh. Ang ating Mojo, si Arles de los Santos, nagulat live mula sa Sandigan Bayan.